Para po sa ating mensahe sa umagang ito, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa awit 135, Psalm 135. Nung nakaraang linggo ay nagbigay na ako ng isang pangangaral dito at ang ating tiningnan ay yung mga salita sa talatang 4, For the Lord has chosen Jacob for himself, Israel as his own possession. At doon tiningnan natin kung paanong ito ay nagbibigay ng kapurihan sa Diyos at na kumikilala sa kanyang pagkasoberano, sa kanyang pagpili, at ang biyaya ng pagpili kay Jacob ay isang kagalakan natin na ating ipinagpupuri sa kanyang pangalan. Ngayon naman ay nais kong ituon ang inyong pansin sa mga salita sa susunod na talata at sa ating pag-aaral na gagawin ay i-cover ko na yung buo na mga sinasabi sa awit na ito. Ngunit nais ko ituon ang inyong pansin doon lamang sa talatang 6, sa mga salita sa talatang 6, whatever the Lord pleases, He does in heaven and on earth, in the seas and all deeps. At itong mga salitang ito ay ang paliwanag ng banal na espiritu na itinuro dito sa manunulat ng awit kung bakit dapat magpuri sa Panginoon. Itong awit na ito ay makikita natin sa simula, may panawagan na Hallelujah, purihin ang Panginoon. Praise the Lord, praise the name of the Lord, give praise, O servants of the Lord. At muli, sa huli, ay meron uling ganong panawagan na purihin ang Panginoon. House of Israel, bless the Lord. House of Aaron, bless the Lord. House of Levi, bless the Lord. You who fear the Lord, bless the Lord. At pinagitna ng manunulat sa dalawang panawagan na ito na purihin ang Panginoon, na ang mga dahilan at mga kadakilaan na kanyang kinikilala tungkol sa Panginoon, kaya't siya ngayon ay nananawagan ng pagpupuri. Kaya sa ating pag-aaral na tinitingnan natin itong kanyang mga sinabi na nagbigay sa kanya ng dahilan para manawagan sa pagpupuri, tayo nga ay tinuturuan kung anong kadakilaan ang dapat na makilala natin sa Panginoon at tayo din ay magbigay ng papuri at pagkamangha sa kanyang kaluwalhatian. Yan yung babasahin ko sa inyo. Ang babasahin ko lamang sa inyo ay mula talatang 5 hanggang 7. Pakinggan niyo po ang salita ng Diyos. For I know that the Lord is great, and that our Lord is above all gods. Whatever the Lord pleases, He does, in heaven and on earth, in the seas and all deeps. He it is who makes the clouds rise at the end of the earth, who makes lightnings for the rain, and brings forth the wind from His storehouses. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa panahong ito na kami ay makapakinig ng inyong salita. At kami nga ngayon ay may paghahangad na mula sa inyong salita ay kami maliwanagan ng tungkol sa inyong katangian, kung sino ka, ano ang inyong kalooban para sa amin, at ano ang inyong daang pagliligtas mula sa inyong biyaya sa pamamagitan ni Hesukristo. Tulungan niyo kami na mabuksan ang aming mga puso, na magkaroon ng pananampalataya sa aming pakikinig, nang sa gayon ang luwalhati ng iyong biyaya sa mukha ni Hesukristo ay magliwanag sa aming pakikinig ng inyong salita. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gusto niyo po pwede niyo lakasan yung gain para kasi hindi ako malapit sa mic. So dito sa mga salitang ito, ang paliwanag ng manunulat sa gabay ng banal na espiritu ay magpuri sila sa pangalan ng Panginoon at magpuri tayo sa pangalan ng Panginoon sa ating pagkilala na whatever the Lord pleases, He does. Anuman ang kanyang kaluguran, iyon ang kanyang ginagawa. At ito ay binibigay sa atin bilang dahilan
na tayo ay magpuri sa Panginoon, mamangha sa kanyang kapangyarihan at kilalanin siya bilang naiiba o nakakahigit sa lahat ng ibang mga Diyos. Itong mga salitang ito, whatever the Lord pleases, He does. Minsan ginagamit natin ang mga salitang ito na description sa mga tao na anuman ang kanilang nais, ito ang kanilang ginagawa. Pero kapag sinasabi natin ito tungkol sa mga tao, ito ay hindi pagpupuri. Kapag sinabi natin sa isang tao na anuman ang kanyang nais, ito ang kanyang ginagawa, minsan ang ibig sabihin natin ay matigas ang kanyang ulo. Dahil kanyang ipinagpipilitan na gawin kung anuman ang kanyang nais. Siya ay pagsasabihan na wag yan ang kanyang gawin, wag itong landas na ito ang kanyang tahakin, pero kung sa kanyang palagay, ito ang mas mainam para sa kanyang sarili, ito ang kanyang gagawin. Whatever He pleases, that is what He does. At yun ay hindi pagpupuri sa Kanya. Meron din ganito sa Biblia, minsan ginamit yan sa aklat ng Judges, at ito'y paulit-ulit na sinasabi na lahat sila nung panahon na wala pang hari ay ginagawa lamang kung ano ang sa paningin nilang tama. So kung ano ang sa kanilang tingin nilang makapagbibigay ng kaluguran sa kanilang sarili, yun lamang ang kanilang ginagawa at yun ay hindi papuri doon sa bayan ng Israel na ginagawa lamang nila kung ano ang kanilang nais. So ito ay hindi papuri kapag patungkol sa tao. Minsan ang ibig sabihin natin matigas ang ulo, siya ay makasarili dahil hindi niya isinasalang-alang-alang ang kapakanan ng iba. Wala sa kanyang isip na maaaring siya ay makakasakit, maaaring may mga tao na ganun ang ating description sa kanila, anuman ang kanyang gustong sabihin, anuman ang kanyang gustong gawin, hindi niya na iniisip kung anong epekto nito sa iba at gagawin na lamang niya. At kapag ganon, yun nga ay isang taong makasarili o walang pakisama, walang pakialam sa iba, at muli hindi ito pagpupuri. At maaari na dahil tayo ay mga tao at ganun ang ating pag-iisip, ganun ang limitasyon ng ating pag-unawa, maaari na kapag nakikita natin ang mga salitang ito at ito'y sinasabi tungkol sa Diyos, maaaring ganun ang iniisip natin, na pag sinasabi natin whatever the Lord pleases, that He does, ay sinasabi natin ang Diyos ay matigas ang ulo, ang Diyos ay makasarili. Ang iniisip lamang niya ay ang kanyang sariling kapakanan at wala na siyang pakialam sa lahat ng iba. Hindi niya iniisip lalo na ang mga tao at gagawin lamang niya kung ano ang kanyang nais. Pero dapat nga nating maunawaan kung ano ang kahulugan ng banal na Espiritu upang makita natin kung ano ang tinuturo sa atin dito na kadakilaan ng Panginoon. Tinuturo sa atin ang mga salitang ito bilang pagkilala sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kapangyarihan, at kaya dapat maunawaan natin ano ang kahulugan nito, na ito ay pagpupuri sa Panginoon na sabihin tungkol sa Kanya, whatever the Lord pleases, that He does. Gusto kong matingnan natin na itong salitang ito ay madalas gamitin sa patungkol din sa Diyos. May ilang mga kilalang pagkakataon na itong mga salitang ito ay binigay o sinabi tungkol sa Panginoon. Yung isa ay sa Psalm 115 verse 3 at sinasabi na itong awit na ito ay marahil inspired by that other psalm, or ang mismong ginagawa talaga sa awit na ito ay kumukuha ng mga iba-ibang linya mula sa iba-ibang mga awit at mukhang hinango niya ang maraming sinasabi sa Psalm 115. Ang isa pang kilalang pagkakataon na ang mga salitang ito ay nabigkas tungkol sa Panginoon ay mula sa bibig ni Nebuchadnezzar. Ito ay sa Daniel chapter 4 verse 35 at ito ay si Nebuchadnezzar, isang hari na hindi kasama sa bayan ng Israel, pero siya ay dinala sa pagkakaunawa sa pagiging soberano ng Diyos at ito ang kanyang naging pagkilala sa kapangyarihan ng Panginoon, na ang Panginoon, si Yahweh, ay ginagawa anuman ang kanyang naisin at walang makapipigil sa kanya
kung ito ay kanyang gawin. No one can stay his hand and can say, why have you done this? Walang makapagku-question sa kanyang ginagawa. So ito yung mga kilalang mga pagkakataon, maaari ding isama yung sa Job 42, mayroong ganong sa huli na pagkilala si Job na hindi mapipigilan anuman ang kanyang layunin. So, ito ay isang formula na ginagamit para ikilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya't nakikita natin na itong lingwaheng ito ay hindi bago, hindi isang pauso na pagkilala tungkol sa kapangyarihan ng Panginoon. At isa namang malinaw na dahilan kung bakit ito ay pagpupuri sa Panginoon dahil ang tinutukoy dito ay ang kanyang kapangyarihan na siya'y walang pagkukulang sa kakayanan, anuman ang kanyang naisin, ito ay kaya niyang gawin. So kung meron siyang nais na gawin, ay wala siyang kulang sa kakayanan o sa kapangyarihan para ito ay kanyang maisagawa. At doon nakikita natin na ito ay pagpupuri sa Panginoon na hindi makikitang kapareho ng kahit sino. Ito ngang whatever the Lord pleases that He does ay kapag patungkol sa Diyos, dapat talagang ibahin natin doon sa paggamit natin kapag ito'y patungkol sa tao. Dito nga sa verse 5, sinasabi, I know that the Lord is great and that our Lord is above all gods. At ito yung panimula noong manunulat kung bakit niya sinabing whatever the Lord pleases, He does. Ito ay nagmumula sa kanyang pagkilala na ang Panginoon ay iba. Siya ay higit sa lahat ng mga Diyos. At syempre, wala namang kinikilala ang bayan ng Diyos, ang Israel at ang mga Kristiyano, walang kinikilala na ibang Diyos. Pero ito ay kanyang sinasabi na meron mang kilalaning ibang Diyos, meron mang niluluhuran ang lahat ng ibang mga bayan na ibang Diyos, ay alam ko na ang Panginoon ay higit sa kanila, mas dakila ang aming Panginoon. At sinasabi niya, the Lord is great, our Lord is above all gods. So agad ay kanyang inilagay sa ibabaw ng lahat ng ibang kikilalaning Diyos ang Panginoong si Yahweh. At doon sa pagkakaiba ng Panginoon sa pagiging katangi-tangi ni Yahweh, doon nagmumula ang kanyang pagkilala at ang pagbigay nitong papuri na whatever the Lord pleases, He does. At kaya ito ay iba sa lahat ng ating may isip at itong patungkol sa Panginoon ay siya lang ang masasabi natin in this sense na in the perfect, in its truest sense. Masasabi lang natin tungkol sa Panginoon ay na whatever the Lord pleases, He does. At hindi natin ito maihahalin tulad sa kahit anong kakayanan ng mga tao, hindi natin masasabi in the same sense that we say it about the Lord, na hindi natin masasabi sa kahit pinakamakapangyarihang mga tao na anuman ang kanilang naisin ay kanilang ginagawa. At ito ang tinutukoy na katangi-tangi at dakila sa ating Panginoon. Wala siyang kulang sa kakayanan o sa kapangyarihan na maisagawa ang lahat ng kanyang naisin. Tingin ko sa lahat sa atin ay sumagi na sa ating isip na gusto natin sanang lumipad. Ito ay isa namang common na pantasya ng mga tao na kanilang makakita ng mga lumilipad o makakita sa TV o sa cartoons ng lumilipad at parang masaya itong magawa. At ito ay tingin natin makapagbibigay sa atin ng kaluguran, pero anumang pagnanais ang meron tayo na tayo ay makalipad, wala tayo ng kakayanan at kapangyarihan na maisagawa ito. At doon pa lamang ay lumalabas na sa atin ang ating limitasyon bilang tao na hindi lahat ng ating naisin
ay ating magagawa. At hindi lamang ito tungkol sa mga ganitong mga mababaw na ating mga pangarap o mga mababaw na walang kabuluhang ating mga pantasya, pati sa mga makabuluhang gusto nating mangyari. Gusto natin na gumaling sa ating mga sakit. Gusto ko sanang hindi na sumasakit ang likod ko. Pero ito ay hindi biglang mawawala dahil lang ninanais ko. Gusto ko sanang makatulong sa lahat ng mga naghihirap na tao sa aking paligid. Gusto ko sanang maibsan ang anumang paghihirap na kanilang pinagdadaanan. Pero hindi ito nasa aking kapangyarihan na mapangyari ko ang anumang nais kong maitulong sa kanila. At maging sa mga bagay na masasabi nating naaayon naman sa kalooban ng Diyos o ito ay mga banal na kagustuhan, may kagustuhan sana ako na maging mas malinaw ang aking pangangaral, na maging mas mabisa ang aking pagbibigay ng ebanghelyo, na ito'y mas nakapagpapalakas ng pananampalataya ng mga tao, ito'y nakapagdadala sa mga hindi pa kumikilala sa Kanya sa pagkilala na Siya nga ang nag-iisang Panginoon at tagapagligtas. Pero ito ay hindi nasa aking kapangyarihan at aking kakayanan. Kaya't muli, nakikita natin na napakadami ng ating limitasyon. Hindi masasabi tungkol sa ating sarili na anuman ang aking nais, anuman ang ating naisin, ay ating kayang gawin. At ito ang nag-iiba sa Panginoon, ito ang naglalagay sa Kanya above all gods, whatever the Lord pleases, that He does. Dito ay may patuloy na description, sabi, in heaven and on earth, in the seas and all deeps. He it is who makes the clouds rise at the end of the earth, who makes lightnings for the rain, and brings forth the wind from His storehouses. At ito nga ang dito sa pagdidetalye na ito ay ikinikilala ang walang hangganan na kakayanan ng Diyos na gawin anuman ang Kanyang naisin. Sa langit man o sa lupa, maging sa dagat o sa kailaliman, at kaya niyang sabihan ang mga ulap na sila ay to rise at the end of the earth, kaya niyang utusan ang mga kidlat, ang mga hangin. Sa mga mangangaral, meron silang mga iba-ibang description na ginagamit para sa kapangyarihan ng Panginoon. Si Spurgeon, ginamit niya yung kapag merong sa dilim o sa harap ng headlight ng isang sasakyan, makikita natin minsan na may mga lumulutang-lutang na mga alikabok. So yung pagkakadescribe doon ni Charles Spurgeon na ito yung dust motes, ay ang bawat posisyon ng bawat alikabok na iyon ay nasa kamay ng Panginoon. Si R.C. Sproul ay may mas modernong version na walang kahit isang atom na magrebelde. So walang radical atom na matatagpuan sa buong kalawakan. Ang bawat isang atom ay nasa kapangyarihan ng Panginoon. At maraming mga ganitong klaseng lengguwahe na gagamitin maging sa Biblia. Siya sabi na ang bawat buhok ng bawat tao ay nasa kamay ng Panginoon. Walang ibon na mahuhulog, liban na lamang sa pagpapasya ng Ama. So ito ang kapangyarihan ng Panginoon. Ito ang kanyang pagiging soberano na ang lahat ay nasa kanyang kontrol. So whatever the Lord pleases, that He does. Ito ay pagkilala sa kanyang kapangyarihan na walang hangganan ang kanyang kakayanan. Itong kanyang pagiging soberano, pagiging makapangyarihan na nagagawa ang anumang kanyang naisin, ay ito ang nag-iiba sa kanya sa mga Diyos-Diyosan. Kaya binanggit na siya ay our Lord that is above all gods. At sa talatang 15, makikita natin na meron dong paghahambing o pag-iiba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi sa verse 15, the idols of nations are silver and gold, the work of human hands. They have mouths, but do not speak. They have eyes, but do not see.
They have ears but do not hear, nor is there any breath in their mouths. So, dito sa 16 to 17 ay iniba siya doon sa mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng ibang bayan na sila ay meron ng mga bibig pero hindi man lang sila nakapagsasalita, meron silang mata, hindi sila nakakakita, meron silang tenga pero hindi sila nakakarinig. At itong mga body parts na ito, ang ating Panginoon ay sinasabing walang katawan, has no parts na masasabi, pero merong mga minsan patula na ina-ascribe sa Kanya na ang Kanyang bibig at ang Kanyang pagsasalita ay makapangyarihan. Ano man ang Kanyang bigkasin, kung sabihin niya na magkaroon ng ilaw, ay ito'y mangyayari. Kung sabihin niya na malalang ang tao, na malalang ang buong mundo, sasabihin lamang niya ito at ito ay napangyayari. So siya, itong mga Diyos-Diyosan, meron silang bibig, pero hindi sila nakapagsasalita. Ang Panginoon, ang lahat ng Kanyang pananalita ay mayroong kapangyarihan na lumikha. Sinasabi sa banal na kasulatan na ang Kanyang mata ay nasa lahat at nakikita niya ang lahat ng bagay, nakikita niya ang puso ng tao. So ito ay nag-iiba sa Panginoon sa lahat ng mga Diyos-Diyosan. At siya ay Panginoon na nakadidinig ng lahat ng mga tumatawag sa Kanya. So itong mga Diyos ay meron silang tenga pero hindi sila nakakadinig. Pero ang Panginoon na nasa kalangitan, ang lahat ng tumawag sa Kanya mula sa iba't ibang sulok ng mundo at maging may tumawag man sa Kanya sa kailaliman ng dagat habang siya'y nasa tiyan ng isang isda, ay siya'y madidinig pa rin ng Panginoon. So ito ang iba sa kapangyarihan ng Panginoon at siyempre ito namang mga Diyos na ito ay kathang isip lamang at parang walang saysay na ihalin tulad ang Diyos doon. Ito nga ay mga nililok lamang. Pero ito nga ay isang pag-highlight kung ano ang kaibahan ng Panginoon na siya ay may kapangyarihan na gawin anuman ang kanyang naisin, pero itong mga Diyos na kinikilala ng iba, wala silang magawa. At meron pang sinabi dito bago sabihin ang kanilang mga hindi kayang gawin, na hindi sila nakapagsasalita, hindi sila nakakakita, hindi sila nakakadinig, ay binanggit sa talatang 15 na sila ay mga likha ng mga tao. At ito ay mas lalong iiba at nagtataas sa Panginoon dahil itong mga tao ay nilikha ng Diyos. At sa paglikha ng Diyos sa mga tao na binigyan sila ng tenga, mata at ng bibig, itong mga tao ay kayang makakita, kayang makapagsalita at kayang makadinig. So ang Diyos na lumikha sa tao, sa kanyang paglilikha, ang kanyang paggawa sa tao ay may bisa. Pagbigyan niya ng tenga ang tao, sila'y nakakadinig. Pero yung tao, kung sila ay gagawa ng kanilang mga Diyos, gawa man sa silver o sa gold, ang mga kinakalabasan ng kanilang kamay ay hindi nagkakaroon ng kapangyarihan, wala silang nagagawa. So ito ang nais ipinta ng manunulat na ang ating Diyos ay above all gods, whatever the Lord pleases, He does. At anuman ang kanyang naisin, kahit yung mga madaming mga description actually na ang Diyos ay lumilipad. So maging ang ating mga pantasya lamang ay mayroong ganun na sasabihin ng Panginoon, He is on the clouds, He rides through the clouds in the desert. Ganito ang Panginoon ay ginagawa niya anuman ang kanyang naisin. Whatever the Lord pleases, that He does. So ito ay isang papuri sa Panginoon na nag-iiba sa Kanya mula sa iba. Whatever the Lord pleases, He does. Ito'y pagkilala na siya ay may kakayanan na higit sa lahat ng iba, na ang lahat ng ibang tao, ang lahat ng ibang nilalang, meron silang mga nais gawin at tayo nais nating gumawa ng mga Diyos. Ang mga tao ay gumagawa at naglililok ng kanilang mga sariling Diyos, pero yung mga ginagawa natin ay walang kayang gawin. Pero ang Diyos
anuman ang kanyang nais, ito ay kanyang ginagawa. So ito ay kakaibang kakayanan na meron ang Panginoon. Meron ding isa pang tinutukoy na ibig sabihin kapag sinasabi na ang Panginoon ay ginagawa anuman ang kanyang nais at hindi lamang ang kanyang kapangyarihan o kakayanan, kundi ang kanyang autoridad at ang kanyang kalayaan. Mukhang yun ang ibig sabihin ni Nebuchadnezzar nung ito ay lumabas sa kanyang bibig, sa kanyang pagkilala na ang Panginoon ay ginagawa anuman ang kanyang nais, ay walang makapipigil sa kanya, walang makakakontra sa kanya dahil walang mas mataas sa kanya. Dahil siya ang pinakamataas na pinunong autoridad, ay wala namang makapagsasabi sa kanya na hindi mo dapat yan ginagawa, na bawal yan na gawin mo, mali yang iyong ginagawa, at walang makapagsasabi sa kanya bakit mo yan ginawa. Dahil ang Panginoon ang punong autoridad, at kaya siya'y malaya na gawin ang anuman ang kanyang naisin. At muli ito ay isang katangian ng Panginoon na hindi magiging maihahalin tulad sa kahit anumang kapangyarihan na meron sa mga tao. Siguro ang pinakamataas ng kapangyarihan na naaabot ng tao ay ang pagiging hari. Sa pagiging hari ay anuman ang iyong sabihin ay yung sinasabi nga yung utos ng hari ay hindi mababali. At ang pagiging hari politically ay mas makapangyarihan na masasabi kaysa sa pagiging presidente, dahil ang presidente ay hindi ganoon ang kanyang political power, hindi niya masasabi lamang kung ano ang kanyang gustong gawin. Ngunit ang hari ay maaari na anuman ang kanyang naisin, anuman ang kanyang gusto para sa bayan, anuman ang kanyang layunin, yun ang masusunod doon sa lipunan. So ito ay may kakaibang kapangyarihan. Ito na siguro ang pinakamataas, ang pagiging hari. At nangyari na nga na sa kasaysayan ng tao, may mga hari na ginustong gawin anuman ang kanilang naisin. So minsan gusto nilang angkinin lahat ng babae dun sa kaharian. Meron ng mga gumawa nun. Merong mga hari na gustong wala silang gawin, na sila'y na kumain lamang o magpakasaya. Merong mga hari na gumawa nun, hindi lamang sa Biblia, madami sa kasaysayan, dahil nga sila ang nasa pinakamataas na kapangyarihan, ay meron silang ganoong posisyon anuman ang kanilang nais, in a limited sense, ito ay kanilang maaaring gawin. Pero yun nga ay tungkol sa hari, maging sa pinakamataas na kapangyarihan na maaabot ng tao, ay meron pa ring limitasyon na hindi naman siya masusunod sa labas ng kanyang teritoryo. So yung hari ay meron ng malinaw na hangganan ang kanyang otoridad, dahil ang kanyang pagiging pinuno ay hanggang dun lamang sa sakop ng kanilang lupain. At sa kabilang bayan, sa iba, ay merong ibang pinuno doon, at yun ay hindi napapasailalim sa kanyang otoridad. At maaari nga na maging yung mga pangkaraniwang tao doon sa kabilang bayan ay masabing hindi nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. So ito ay malinaw na hangganan ng kanyang kakayanan, ng kanyang kalayaan. Yung hari din, sa totoo lang, practically, ay hindi naman nga talaga unlimited yung kanyang freedom. Ang nangyayari nga ay sila minsan ay kinukulong doon sa kanilang palace, at sila ay namamanipula ng lahat ng kanilang mga advisors. So ganito ang maging sa pinakamataas na posisyon at kapangyarihan na maaaring maabot ng tao, ay punong-puno ito ng mga pagpipigil sa kanyang kapangyarihan at kalayaan. Pero ito nga ang nag-iiba sa ating Panginoon. Ang Panginoon sa kanyang kalayaan at sa kanyang autoridad ay walang hangganan. At yun yung tinutukoy na whatever He pleases.
anuman ang kanyang kaluguran, ito ang kanyang gagawin. At walang maaaring maging mas mataas sa kanya, wala nang makapipigil sa kanyang layunin. Kung meron siyang desisyon, hindi ito pwedeng baligtarin ni numan dahil siya nga ang pinaka-soberano. So ito ay muli isang pagtatangi sa kanyang kalayaan, sa kanyang autoridad. Whatever the Lord pleases, that He does. Dito sa ating awit 135, dito nga ay muli sa kanyang paglalarawan mula sa talatang 8, ay makikita natin ang kanyang kalayaan at autoridad na mas mataas kaysa sa lahat ng ibang mga pinuno sa lupa. Sabi niya sa talatang 8, He it was who struck down the firstborn of Egypt, both of man and of beast, who in your midst, O Egypt, sent signs and wonders against Pharaoh and all his servants, who struck down many nations and killed mighty kings, Sihon, king of the Amorites, and Og, king of Bashan, and all the kingdoms of Canaan. So dito binanggit ang lahat ng ibang mga kaharian kung saan ang Diyos ay kumilos ng mas makapangyarihan sa ibabaw ng kanilang mga pinuno. Yung Ehipto na nung panahon nila ay kinikilalang isang superpower, ang Panginoon ay mas mataas sa kanya at siya ay kumilos sa kanila at nagpadala ng mga signs and wonders. So muli lumalabas yung kanyang kapangyarihan na gawin anuman ang kanyang naisin. Maaring naisin ng Panginoon na hatiin ang dagat, magkaroon ng maraming palaka, yung mga tubig ay maging dugo. Ang lahat ng ito ay nasa kapangyarihan ng Panginoon na ito'y ginawa niya na stepping over the authority of the Pharaoh of Egypt. At binanggit na lang dito na He struck down many nations and killed mighty kings. Dahil muli nga siya ay mas mataas sa lahat ng ibang mga autoridad. Lahat ng iba, Sihon, king of Amorites, Og, king of Bashan, and all the kingdoms of Canaan. Itong mga to ay mga hari at maaaring sila ay nasa pinaka mataas na posisyon na maaabot ng mga tao sa lupa, ngunit ang Panginoon ay mas mataas sa kanila na walang limitasyon ang kanyang autoridad at kalayaan, maaari niyang tapakan lamang itong mga hari na namumuno sa lahat ng ibang bayan. At walang makapipigil sa kanya anuman ang kanyang naisin, ito ang kanyang ginagawa. So ito ay pagkilala sa walang hanggang autoridad at kapangyarihan at kakayanan ng Panginoon. At kaya nga ito ay isang kamanghamanghang bagay tungkol sa Panginoon na whatever He pleases ay kanyang ginagawa. At isang huling implikasyon na nais kong makita natin tungkol sa katotohanan ito na ang Panginoon ay ginagawa anuman ang kanyang naisin, ay ibig sabihin hindi siya mapipigilan sa kanyang kaluguran. At ito ang pinaka-iba na tingin kong mahirap maunawaan na hindi natin maaabot ng kahit sinong tao, ang kanyang kaluguran ay hindi mapipigilan. Maaari na ang mga tao ay merong gustong gawin at maaaring ito ay magandang bagay, maaaring ito ay isang mabuting bagay. Pero ang mga tao ay napipigilan sa kanilang kaluguran. Meron man silang pagnanasa ay hindi nagiging tagumpay ang lahat ng kanilang mga ginagawa. So nakakatagpo sila ng disappointment o maaari na magtagumpay man sila sa kanilang kagustuhan, makita nila na mukhang hindi pala ganun kalugod-lugod ang kinalabasan nitong ginawa ko. So ang nangyayari sa mga tao, maging sa lahat ng kanilang mga subukin, ay nakakatagpo sila ng disappointment.
At ito ang isang kakaibang bagay tungkol sa Panginoon. Ang Panginoong Diyos ay hindi makakatagpo ng frustration, hindi siya madidisappoint. Anuman ang kanyang gawin, anuman ang kanyang kaluguran, ito ay mangyayari. At ito'y kakaiba sa lahat ng mga nilalang. Kung meron siyang kinalulugdan na mangyari, ay gagawin niya yun. At ibig sabihin, siya ay laging magtatagumpay na siya ay malulugod. Ito nga ang iba doon sa sinabi, whatever the Lord pleases, He does. At hindi sinasabi lamang na whatever the Lord pleases, He can do. Whatever the Lord pleases, He can. Whatever the Lord pleases, He has the ability to do. Whatever the Lord pleases, ay He has the authority or freedom to do. Ang sinasabi ay anuman ang kanyang kalooban, ginagawa niya. So kapag merong ninanais ang Panginoon, ito'y nangyayari. Doon pa lamang sa kanyang sa simula na makikita natin sa kasaysayan ng buong kalawakan na ang Panginoon ay nalugod na likhain ang lahat ng bagay at sinabi niya tayo lumikha and God said, let there be light, there was light. Sa kanyang ganun lamang na sabihin anuman ang kanyang naisin, ito'y nangyayari. At ito ay isang kakaibang bagay na hindi natin maaabot, hindi mahahalin tulad ang ating kapangyarihan na ang Panginoon ay laging may kagalakan, laging natutupad ang kanyang kaluguran. Yun yung madalas din sabihin na lingwahe tungkol sa Diyos, His purposes cannot be thwarted. Madalas gamitin sa Isaiah 26:40. 26 saka chapter 40, hindi 26:40. Doon ay madalas sabihin tungkol sa Panginoon na hindi napipigilan ang kanyang kaluguran. So ang Panginoon ay laging may kaluguran, laging may kagalakan sa lahat ng nangyayari dahil ito ay kanyang ipinangyari. So ito ay kakaiba tungkol sa Panginoon. At ito ay, ito tingin ko ang nagbibigay ng, doon lumalabas ang kagalakan ng tao kaya't sila'y magpupuri. Na kapag makita nila ang Panginoon na siya ay nasa kanya ang kapangyarihan, ang autoridad, at ang kalayaan na gawin anuman ang kanyang naisin, nakikita nila na ang Diyos ay lahat ng nangyayari, siya ay nasa ibabaw nito. Ang Diyos ay hindi nababahala, ang Diyos ay hindi natatalo, ang Diyos ay hindi napipigilan sa anumang kanyang naisin, kaya't ibig sabihin ang lahat ng nangyayari ay nasa ilalim ng kanyang pagbabantay. Ang lahat ng nangyayari ay nasa ilalim ng kanyang kontrol at hindi ito na yung mga bagay na ating kinakatakot, yung mga bagay na maaaring nakikita natin mukhang nakawala ito mula sa Diyos, ito ay hindi nakawala mula sa Diyos dahil ang lahat ng nangyayari ay naaayon sa kaluguran ng Panginoon. Ito ay nagmumula sa kanyang kaluguran. At ang ibig sabihin nito ay ang lahat ng mga ginagawa niya ay mula sa kanyang sariling pasya. At hindi na dahil napilitan siyang may nag-utos sa kanya dahil wala namang makapag-uutos sa kanya o meron sana siyang nais gawin pero mukhang ito yung mas tama, hindi nangyayari yun dahil ito ay ang Diyos. Maaaring tayo ay nagkaroon na ng mga plano na gusto sana natin, ito ay isang common na experience ng mga kalalakihan, bawa gusto nilang manligaw. So, meron silang kagustuhan, meron silang gustong i-pursue na babae. At ito ay sa kanilang kagustuhan na manligaw, meron silang hinahabol na kanilang kagalakan. Tingin nila ay ito'y magbibigay sa kanila ng kaluguran na magkaroon ng relasyon doon sa babaeng kanilang gustong ligawan. Ngunit magkakaroon sila ng maraming pag-aagam-agam. Handa na ba ako? Or kaya ko bang harapin ang posibilidad na baka hindi niya ako tanggapin? So, merong ganitong mga pinagdadaanan ng mga tao. At
Paano kung maging mahirap lang ang buhay ko? Minsan magdadalawang isip siya sa kanyang gustong gawin at hindi niya nakikita yung nawawala bigla ang kanyang kaluguran kahit na halimbawang paano kung magkatuluyan nga kami pero maging mahirap ang aming buhay. So nakikita niya na hindi sa kanyang mga plano ay maaabot ang kanyang kaluguran. Pero ito ay kakaiba tungkol sa Panginoon kapag meron siyang pinlano, meron siyang nilayon, ang kinakalabasan ay kanyang kaluguran. Whatever He pleases, He does. At dito, ang pinakamakikita natin na kaya't kinagalak ito ng bayan ng Israel ay sa kanilang pag-unawa na ang lahat ng kanilang tinamasa, ang lahat ng kanilang tinanggap, ang pag-iingat ng Panginoon sa kanila ay mula sa kaluguran ng Panginoon. Kaya't kung ibabalik itong lahat ng kanilang pagninilay-nilay na ang Panginoon ginagawa ang anuman ang kanyang pasya. Walang pumipilit sa kanya, walang nagtuturo sa kanya kung ano ang tamang gawin, at ang Panginoon ay hindi nagdududa sa kanyang pagkilos na pinag-iisipan kung ito ba ang magbibigay sa kanya ng kaluguran. Kaya ang lumalabas na mensahe sa kanila, kung ito ang Panginoon na may kapangyarihan na gawin, anuman ang kanyang nais gawin, meron siyang kakayanan na gawin anumang nais gawin. Bakit ang ginawa niya ay niligtas ang aming bayan? Bakit niya pinili si Jacob na aming ninuno at ngayon kami ay kanyang pagmamay-ari? Ngayong itinali yung katotohanan ng pagiging soberano ng Panginoon, ito ang magbibigay ng kagalakan sa kanilang bayan. At ito nga ang nagkaroon sila ng katiyakan dahil ang Panginoon ay may kakayanan at kapangyarihan na gawin anuman ang kanyang nais. Sabi sa talatang 13, Your name, O Lord, endures forever, your renown, O Lord, throughout all ages. For the Lord will vindicate His people and have compassion on His servants. Sa buong awit na ito ang nag-iisa na in the future tense. Ang lahat ng mga inalala nila tungkol sa Panginoon ay tungkol sa kanyang mga ginawa sa nakaraan. Pero dito sa talatang 14 ay meron silang pinanghawakan na sigurado silang ito ang gagawin ng Panginoon. He will vindicate His people and have compassion on His servants. At ito ay nagmumula una sa kanilang pagkilala na ang Panginoon ay makapangyarihan at anuman ang kanyang nais, ito ay kanyang ginagawa. At kung kanilang titingnan ang pahayag ng Panginoon kung ano ang kanyang nais, ano ang kanyang kaluguran ay pagpalain ang bayang Israel. At ito ay isang kanyang sariling pasya, hindi ito pinilit sa kanya, ito ay kanyang sariling kaluguran at naging kaluguran ng Panginoon na piliin si Jacob, pagpalain ang bayan ng Israel at maging kanilang Diyos at sila'y maging pag-aari ng Diyos. Kaya't meron sila ngayong katiyakan na sabihing, The Lord will vindicate His people and have compassion on His servants. Dahil ito ay nagmumula sa kanilang katiyakan, kaya ito ng Diyos gawin, kaya ito ng Diyos tapusin, at ito ang kanyang kaluguran. Pinaka nagliliwanag ang kaluwalhatian ng kapangyarihan ng Panginoon at ang kanyang pagiging soberano, siyempre doon sa mukha ni Hesukristo. Sinasabi nga sa Hebrews 1 na ang ating Panginoong Hesukristo is the radiance of the glory of God. Siya ang pinaka pagningning ng kaluwalhatian ng Panginoon. At kaya doon natin sa kanyang ginawa na pagliligtas, pinakamakikita kung anong luwalhati ang meron, na ang Diyos, whatever He pleases, that He does. At dahil nga ang Panginoon natin ay may kapangyarihan na gawin anuman ang kanyang pasya, anuman ang kanyang kaluguran. At maaari na nung siya'y nandun sa krus, ito'y mismong kanyang sinabi, nung siya'y nandun sa krus at sa kanyang pagdadaanan dito sa lupa,
maaari meron siyang kapangyarihan at otoridad na mag-utos sa mga anghel para siya'y alisin mula dito at hindi na dumaan sa anumang paghihirap. Maaari sa kanyang kapangyarihan sa kanyang otoridad na yung mga tao ay hindi na lang niya iligtas at maaaring iwan na lamang sila sa kanilang kasalanan dahil ito'y tama naman. So tayo ay nandoon kung titingnan ng pagkasoberano ng Panginoon, ito ay maaaring maunawaan nating ating pwedeng kahinatnan na tayo ay iwan na lamang ng Panginoon. Merong sinasabi si Paul Washer na in the sovereignty of God and in His grace of God, maaari sana na ang ginawa na lang ng Panginoon ay iwan tayo sa impyerno for 10,000 years, tapos iligtas. Dahil ito ay isa ng biyaya para sa atin. Para sa ating kasalanan, kung idaan na lang niya tayo sa impyerno for 10,000 years, tapos paahunin mula sa paghihirap na yun, ito ay biyaya na sa atin. Dahil ito ay higit sa anumang na dideserve natin bilang mga makasalanan. At maaari na sa pagliligtas ng Panginoon, kung pinatawad ang ating mga kasalanan out of His sovereignty, maaari na ang Kanyang gawin ay lumikha ng isang planeta na malayo sa Kanya at doon maaari tayong mamuhay ng sama-sama. Pero hindi ganoon ang naging kaluguran ng Panginoon. Ang Kanyang kaluguran ay itong mga makasalanan ay Kanyang pagtiisan, Kanyang samahan, isugo ang Kanyang bugtong na anak. At sabi sa Isaiah 53:10, it was His pleasure to crush the Son. At ito ay naging Kanyang kaluguran na gawin upang bayaran ang kasalanan ng mga makasalanan ng lahat ng sasampalataya sa Kanya, dalhin siya sa Kanyang presensya. At ang naging kaluguran ng Panginoon ay hindi lamang na bigyan ng pagpapala from afar ang Kanyang mga anak, kundi na sila'y dalhin sa kalangitan, sila'y buhusan ng pag-ibig ng walang hanggan. At ito'y nagpapakita sa atin ng kung ano ang kaluguran ng Panginoon. At kung ito ay isang maunawaan natin na nagmumula sa Kanyang kalayaan, na ito'y biyaya niya mula sa Kanyang sariling pasya, na ito ay Kanyang kaluguran, mas lalo nating nakikita na ito'y isang napakadakila at maluwalhating pagliligtas, dakila at maluwalhating pagpapala na ating tinanggap. Dahil ang Panginoon ay kaya niyang gawin anuman ang Kanyang naisin, meron siyang autoridad at kalayaan na gawin anuman ang Kanyang naisin. Pero ang Kanyang ninais sa Kanyang pagpapahayag na laman natin ay na tayo ay makasama maging at the cost of the death of His Son, para tayo ay magkaroon ng fellowship with Him, to be glorified with Him. Kaya tayo ay nagkakaroon dapat ng mas malalim na papuri at pagkamangha sa Kanyang biyaya, dahil ito ay nagmumula sa Kanyang sovereign and free bounty. Kaya nga, kung tayo ay magkaroon ng pag-unawa ng kapangyarihan ng Panginoon, ng Kanyang pagiging soberano, at maunawaan pa nating mas malalim anong ibig sabihin at whatever the Lord pleases, He does, ay naway magkaroon tayo ng kagalakan sa ating puso. At tulad ng sinasabi dito sa awit, O house of Israel, bless the Lord. O house of Aaron, bless the Lord. O house of Levi, bless the Lord. You who fear the Lord, bless the Lord. Blessed be the Lord from Zion, He who dwells in Jerusalem. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, Ikaw nga ay dakila at higit sa lahat ng mga Diyos. Iyong kapangyarihan, kakayanan, autoridad, kalayaan ay walang limitasyon, at ito'y hindi namin maabot ng aming karunungan, hindi namin lubos maunawaan. Ngunit nawa, Panginoon, sa pamamagitan nga ng inyong salita, ay buksan mo pa ang aming isipan na maunawaan ang lawak ng inyong kapangyarihan, nang sa gayon ay lalo naming maunawaan ang lalim ng inyong pag-ibig.
At habang kami ay mas lalong namamangha sa inyong biyaya at pag-ibig sa amin, ay lumalim nga ang aming pasasalamat at pagpuri sa iyong pangalan. At dalangin namin, Panginoon, na sa buong araw na ito ay patuloy niyo pa kaming samahan at pagpalain. At nang sa gayon, sa pamamagitan ng inyong salita ay mas makilala ka pa namin, mas maunawaan pa namin ang inyong maluwalhating biyaya at kami lumakad sa aming buong buhay ng may pasalamat at pagkamangha sa iyong pangalan. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.